Naku mga kababayan, si Marcoleta mga kababayan ay sinuplak po ni Ramon Ang. Kilala nyo naman si Ramon Ang mga kababayan. Si Ramon Ang po mga kababayan ang may-ari po ng San Miguel Corporation. No? Pag sinabi natin San Miguel Corporation, nandyan na yung Petro, nandyan na yung Asia Brewery, nandyan na yung mga alak, nandyan na yung kung ano-anong negosyo ni Ramon Ang. Oo, kasali dyan ang Petron. So ngayon mga kababayan, inakusahan kasi ni Marcoleta itong si Ramon Ang. Ang sabi kasi, 3 billion daw ang kinikita ni Ramon Ang, mga kababayan, everyday dyan sa Petron, sa gas. So ngayon, sabi naman ni Ramon Ang mga kababayan, willing naman akong imbestigahan ng COA. Willing naman akong buksan ng COA nang malaman niya kung 3 billion ba. Kita nyo mga kababayan, ang hilig talaga ni Marcoleta gumawa ng chismis. Nagkanda panot-panot na, chismoso pa rin. Ay, Diyos ko. Ito po mga kababayan, pakinggan ninyo. At willing din po si Ramon Ang mga kababayan na ibenta sa gobyerno ang Petron, or sa madaling salita, ibenta niya kay PBBM at ibalik niya. O bayaran ninyo ako, sa inyo na ang Petron. Kasi kung naalala nyo po mga kababayan, noong panahon ni Marcos Sr., ang nagmamay-ari po ng Petron ay ang Philippine government. Ngunit mga kababayan, nung naging presidente si Ramos, ay bininta niya po ito kay Ramon Ang. Nabili ni Ramon Ang po ito. Pakinggan nyo mga kababayan. Sa ibang balitahan, Kaya nga sabi ni Marcos Sr. mga kababayan, 20 years from now, babagsak ang Pilipinas. Sinabi ko naman yan noon kay Ginang Cory Aquino, sundin din niya, pero kung ganoon, wag naman sanang maghiganti. Yan ang sabi doon sa recording audio. Walang sinunod ayun. Dumating nga ang pagkakataon na 20 years from now, lalagapak tayo, sabi ni Apulacay. ibentang muli ng negosyante si Ramon Ang sa gobyerno ang Petron Corporation. Sinabi nito na mas mainam pa kung bibilhin na lamang uli ito ng pamahalaan kaysa magpatupad ng price control. Ayan. Patay ang gobyerno yan, 20-30 billion dollars a year subsidy. Kaya ginagawa nga ng ibang bansa ngayon, diniregularize na rin yung oil industry nila para market force. If government is willing to come into Petron, I'm inviting the government to come in, invest in Petron. And they can take major stake for the whole company. I don't mind. Di ba? Sabi mismo ni Ramon Ang, kung gusto ng gobyerno bilhin sa akin ang Petron, or mag-invest sa aking company na Petron, di ba? Syempre mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong Maharlika Fund, Yung Maharlika Fund, malaking tulong po 'yun na pondo ng pera ng gobyerno na pwede nating i-invest, Halimbawa, magkaroon tayo ng shareholds. Halimbawa mga kababayan, sa NGCP, kung naalala nyo yung NGCP, dyan ang opisina nila nasa San Juan City, sa Green Hills. Yung may-ari ng kuryente ng Pilipinas, mga kababayan, di ba kung naalala ninyo, halos po, pagmamay-ari na ng Chinese government ang kuryente natin sa Pilipinas. Pero mga kababayan, binili po ito ng Maharlika Fund sa pamamagitan ni PBBM. Nung nabili po ito, kaya medyo bumaba na po ang kuryente ngayon kasi nga, government-owned na po ang 20% o 30% yata ng NGCP. So ngayon, sabi nga ni Ramon Ang, kung gusto ng gobyerno bilhin ang Petron, or mag-invest sila sa akin sa Petron, or kung ilang percent ang kunin nila, 30% ba, 50%, or lahat na bilhin na nila sa akin, walang problema. Para malaki at hindi na magproblema ang gobyerno ng hindi na magproblema ang gobyerno na hindi natin makontrol ang presyo. Kasi bakit? Paano mo makontrol kung katulad niyan, si Ramon Ang, hindi naman yan politician. So si Ramon Ang makakapag-decision kung magkanong price ang ilagay niya dyan. Pero kung government-owned yan, yung Petron ay magiging government-owned na, sa madaling salita, kontrolado ng gobyerno. Pag sinabi niyan 50 pesos lang per liter, 50 pesos lang, bawal na magdagdag. Kasi government-owned naman na. If government is willing to come into Petron, I'm inviting the government to come in, invest in Petron. And they can take major stake for the whole company. I don't mind.
Binigyan din ni Ang na hindi nila sasamantalahin ang krisis upang kumita lamang na mas malaki. Kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. So, really to income. Para lang sigurado hindi tayo ma-run out of crude oil. Di ba? Bukas rin anya siyang isapubliko ang kanilang records ng kumpanya upang ipakita kung magkano talaga ang kanilang kinikita. Yan. Kasi hinahamon nga ni Marcoleta, mga kababayan, may chismis kasi itong si Marcoleta. Na ang sabi kasi mga kababayan, ito po yun, no? Ito ba yun? Napanood ko. Wait lang. Mga 10 minutes, ito. Pakinggan nyo, I've been mga waiting for this kababayan. game for so long. 3 billion daw kasi ang kinikita ng mga gasolinahan everyday. What is the monthly consumption of the Philippines in terms of diesel? Diesel-wise, what is the national consumption? The daily volume is 33 million a day. Sir, I'm talking about monthly. How much? Oh, man. Monthly is 1.9, 900 900 Metric million. tons or barrels or what? million liters. Oh. 996,348,000 liters. That's correct. Tama po. Yes, sir. Yes. So, halimbawa, pag-usapan po natin yung diesel. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. Ma'am Juanita Angeles. So, po. after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Yung 55 naging 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. May sumagot eh. Okay? I have the number kasi. Yes, sir. So, 996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So ngayon mga kababayan, yun yung sabi niya na kumikita no ng 3 billion a month ang mga gasolinahan. So ngayon mga kababayan, kung ganyan ang klaseng politiko mga kababayan na mag-imbestiga tas naniniwala sa chismis, wala talagang mangyayari. Kasi mga kababayan, saan galing ni Marcoleta yung estimated value or amount na yun na 3 billion ang kinikita ng mga gasolinahan every month or every day, no? Oil firms kumita ng 3 billion kada araw. Ayan na mga kababayan. Tanungin ko kayo mga kababayan. Ako kasi may kakilala ako na may-ari ng gasolinahan. Mga kababayan, araw-araw may nagpapagas doon. Mga kababayan, hindi po kumikita ng 3 billion po ang gasolinahan sa isang araw. Putang ina, kumikita ka ng 3 billion sa isang araw, edi sana napuno na yung cashier area. Sige nga mga kababayan, paano nangyari yung 3 billion a day ang kinikita mo? Saan mo ilagay yung pera na yan, 3 billion a day? Sige nga. Ang 1 billion nga, isang Fortuner na yan eh. Kung 3 billion, 3 Fortuner, saan mo ilapag yung pera doon sa gasolinahan? Kung 3 billion a day ang kinikita. Kaya nga sabi ni Ramon ang kung 3 billion a day ang kinikita, edi open naman ako sa COA, buksan natin ang COA. Papuntahin mo yung COA, mag-imbestiga sila. Willing naman akong buksan nila. Putang ina mga kababayan, 3 billion a day. Saan mo ilagay yung billion na yan? Ano yun? Take note mga kababayan, hindi lahat ng nagpapagas 1,000 ang pera. Merong 50, merong 20, merong barya. Kung ipag-compose mo yan sa loob ng 3 billion, mayroong 50 pesos, 120 pesos, merong barya. Gaano po kalaki yan mga kababayan?
Saan mo naman po ilagay? Imposible. Naku, baka nga ang mga driver sigurong nagpagasolina doon, magnakaw na lang sa sobrang tambak. Diba? Diyos ko naman. Biruin mo yan. Mag-akusa ka ng 3 billion per day ang kinikita. Saan mo ilagay yung kitang 3 billion na yun? O, kung sa tag 1,000 piso bill, 3 Fortuner yun, yung 3 billion kalaki. O, kung ang binayad ng mga nagpapagas may 50, may 100, may 20, may barya, putang ina, di puno yung gasoline station mo ng pera. Saan mo padadaanin yung kotse? Saan mo padadaanin yung motor? Saan mo padadaanin yung mga truck ng paggagasolina? Kung napuno ng 3 billion per day, yung gasolinahan. Parang paunti-unti yata nila yan nahuhulog sa bangko. Hindi po yan kasi ura-urada, kasi ganito po yan na mga kababayan. Kahit ako, nagtrabaho din po ako sa 7-Eleven. Meron kasing mandato, ang 7-Eleven mga kababayan, ito, bigyan ko kayo ng example. Sa 7-Eleven kasi, kapag ikaw yung cashier, dito kasi sa ilalim ng PIOS, di ba? Yung parang computer, yung sa cashier area, merong 6 yan na lagayan ng pera. Yung 6 na yon, pag napuno yon, equivalent to 25,000 pesos yon. 500, 120, 1,000, at meron pang 50 pesos. Ganon yun nakadivide yan sa lahat ng bill. Pag napuno mo yan, 25,000 pesos yan. Pag napuno mo yan, ipunin mo yan, ihulog mo sa vault. Ganon yan. So, hindi po siya ura-urada na i-deposit, mga kababayan. Kasi kung i-deposit mo yan, paano yung gasolinahan na walang bangkong malapit? Diba? Paano yung gasolinahan na walang bangkong malapit? So, saan nila i-imbak yun? Diba yan? Mindset ba? Mindset. Saan mo i-imbak yan? Hindi po lahat ng mga nagpapagas ay GCash. Yung iba po dyan, barya. Kung kumikita ng 3 billion a day ang gasolinahan, di putang ina, di napuno yung gasoline station, wala nang magarahian, wala nang madadaanan ng motor. Putang ina. So tingnan po ninyo, Mr. Chair. 996,348,000 liters times 70 divided by 30 days. That's 2.32 billion per day. Approximately gross income. 2 billion per day. Is my computation correct? Tama yung computation niya. Tama, mga kababayan. Ang problema, yun bang 900,000 barrels din, mauubos ba yan sa isang araw? Mauubos ba yan sa isang buwan? Mga kababayan, ulitin ko sa inyo, kapag wala kang tindahan, hindi mo alam. Ganito yan. Nagtitinda ka. Tindahan, may tindahan ka. Ang paninda mo, gulay. Hindi po porkit nagtinda ka ng gulay dyan, na 10 piraso, maubos agad. Wala pong ganun. Wala pong ganun na mauubos agad. Estimated lang niya yun. Pero hindi porkit 900,000 barrels ay maubos agad yun sa isang buwan. Walang ganun. Or isang araw, walang ganun. Matitingga pa yan ng ilang araw bago maubos. Tanga, Marcoleta, wag masyadong advance. Ang advance mo naman. Hindi porket nung kompra ka na 900,000 barrels, maubos agad yun. Hindi po, uy. Hindi po. Kaya nga may expiration days yung mga dilatay. Kasi hindi naman pag minamanufactured mo yan ngayon, 1,000 dilata ay ubos agad. Hindi po. Kaya nga may manufacturing date na ito may expired siya 2027, 2028, 3 years bago may expired. Ganyan. Kasi mga kababayan, hindi siya agad-agad nauubos. Tama naman ang computation ni Marcoleta. Pero, Diyos ko naman, kinumpute mo, akala mo ubos agad. Try mo nga, Marcoleta, magtinda ng gasolina. Tapos bumili ka ng 1,000 barrels. Tignan natin kung 1,000 barrels, maubos ba agad yan? Diba? Tama yung computation niya. Kung nabenta lahat, hindi naman na aura-urada mga kababayan may nabili. So do you think yung 900,000 barrels, mabibenta mo agad yan lahat sa isang buwan? Hindi mo mauubos yan.
Kasi mga kababayan, ang mga gasolinahan sa Pilipinas, hindi lang isa, hindi lang Petron. May Shell, may Clean Fuel, merong Caltex. Hindi naman din po lahat ng mga nagpapagasolina ay sa isang gasolinahan lang. Maraming kakumpetensya. Kaya kahit sabihin mo meron kang 1 ton o barrel dyan, o 1,000 o 100,000 barrels, ay maubos agad. Hindi po. Bakit? Maraming kakumpetensya ang Petron, maraming kakumpetensya ang Shell. Oo, may Phoenix pa. Oo. Kaya, Diyos ko naman, Marcoleta. O sige, sabihin natin, 3 billion ang kinikita nila everyday. Ang tanong, nabenta ba lahat? Hindi po nag-iisa lang ang gasoline station sa Pilipinas. Marami po yan magkukumpetensya. At bukod dyan sa kompetensyang tindahan, pababaan pa ng presyo. Siyempre, kung doon sa Petron 56, doon sa Shell 52, saan ka bibili? Diba? Kung ang presyo ng Petron 56, tapos doon sa Shell 52, doon ako sa Shell. O, paano mo benta yung sa Petron? Diba? Ganon yun eh. Pero sa totoo lang mga kababayan, ang pinaka-clean fuel talaga ang Shell. Yan ang nagsabi sa akin. Sa pinaka, ano talaga na fuel talaga ang Shell. Yung walang halo, yung parang pulido, yung solo ano siya, solo flavor, walang mix. No, yan ang sabi sa akin ng mga nagtatrabaho sa Caltex at sa Petron kasi lagi ako nagpapagas. Sabi niya, "Sir, saan ka ba nagpapagas?" Sabi ko, "Sa Petron po." Sabi niya, "Alam mo sir, kung gusto mo talaga kasi ang octane kasi sa sasakyan mga kababayan, merong 95 octane, merong 92 octane at 97 octane. Ibig sabihin, kapag 97 octane napakalinis no. 95 malinis na 'yon, yung 92 medyo may halo na 'yon. Kaya pagdating sa mga sports car na sasakyan, hindi mo siya pwedeng gasolinahan ng 95 octane pababa kasi nga iitim yung karburador niyan, no? Habang hindi mo siya ginagamit, iitim yan eh, magmamantika yan, nag-i-stack yung gasolina, nagkakaroon ng barang kalawang. Kaya ang gasolinang bilhin mo yung walang halong itim, yung purong-puro. O kumbaga sa katas ng ano yan, sa katas ng gata, pure gata, walang halong tubig. Ganun yun. So ngaya mga kababayan, no? Kaya mga kababayan, ganun ang sinabi sa akin. Kaya Marcoleta, kung ako papipiliin, syempre doon ako bibili sa gasolinang malinis. Kasi naalala nyo, ito pa ha, bigyan ko kayo ng tips mga kababayan. Di ba sa probinsya may mga nagtitinda ng gasolina, yung papuntang bukid, may mga halong tubig po yan. Di ba? May mga halong tubig po yan. Yung mga nakabote-bote ng Coke, yung nasa bote ng Coke, yung litrong Coke, may mga halong tubig yan. Kaya kung magtaka po kayo, yung motor ninyo pag-andar, umuusok. Kahit kaka-change oil mo lang. Kasi yung mga gasolinang binibenta dyan sa bukid, sa probinsya, may mga halong tubig. Diba? Alam ko yan, mga kababayan. Siyempre, ako pa ba? Ganun yun, mga kababayan. Parang yung kamatis, sabi niya nun, 1 piso per, ano daw sabi? 1 piece daw 30 pesos. Pumunta ako palengke, hindi naman ganun. Diba? Ganun nga. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito si Marcoleta napakasinungaling talaga. Alam nyo, senador, ito pinagmanahan ni Amy to eh. Yung senador ka pero ang trabaho mo chismis. Mas marami yung chismis kaysa sa nagawang batas. Ayan, kaya nga na-real talk siya ni Ramon Ang. Sabi ni Ramon Ang, open naman ang aking company. I-check nyo sa COA. Open naman ang COA para imbestigahan ako, 'di ba? Sabi ni Sir Noel Figueroa, ayan, Idol Kent, matakot na siguro ang Supreme Court makialam, baka sila naman ang ma-impeach. Eto pa ha, mga kababayan, bukod dyan kay Marcoleta, wait lang. Ang Supreme Court ngayon mga kababayan, natatakot. Bakit? Halos lahat ng kongresista, mga lawyer. Kapag ka nagsama-sama lahat yan at nag-file yan ng impeachment complaint laban sa mga justices dyan sa Supreme Court, isa-isa silang ma-impeach.
Baka sila naman ang pag-initay ngayon ng mga kongresista. Kung naalala ninyo, si Tito Sen, nagplano pa naman na baguhin ang konstitusyon at mag-charter change. O, diba? Sabi ko sa inyo, nako, mako-corner talaga. Diba? Gusto tubong lugaw mga negosyante, sabi ni Mamulay. Diba? At saka mga kababayan, Diyos ko naman mga senador, kung tsaka magkaroon tayo ng shortage sa langis, tsaka kayo mag-imbestiga ng ganyan. Oo. Tapos pag wala namang shortage sa langis, wala namang kayong pakialam. Diba? Natutulog lang naman kayo sa pansitan. Napahiya na nga sa Supreme Court sa ginawa niyang di pag-attend, di ba? O kaya nga, kung naalala niyo mga kababayan, ito si Marcoleta, back to Marcoleta tayo, nag-walk out siya, di ba? Nag-walk out siya kasi hindi siya sinagot nitong mga kumpanya, yung mga CEO ng kumpanya dito sa hearing na to. Kung naalala niyo kung bakit siya nag-walk out, kasi nagpi-feeling siya nagpi-feeling, di ba, president, nagpi-feeling committee chairperson. Nagpi-feeling siya doon, nag-walk out. Bakit? Napahiya, hindi siya sinagot. Paano nga ba siya sagutin, mga kababayan? Kung ang hilig niya gumawa ng entrega. Diba? Naalala niyo mga kababayan, nag-walk out si Marcoleta. Hindi siya sinagot ng mga tinanong niyang mga CEO ng mga gasoline corporation na yan, kaharap niya. Kasi nga, bakit mo sasagutin yung tanong mong pabara? Sasabihin mo, totoo bang kumikita ka ng ganyan? Totoo bang kumikita kang ganun? Siyempre mga kababayan, kung ikaw negosyante, sasabihin mo bang kumikita kang bilyon-bilyon? Di yung tax na singil sa'yo doon, di napakalaki, habulin kang BIR nun. Diba? Tapos nung hindi siya sinagot, nag-walk out. Kasi mga kababayan, kung ako ba naman negosyante, sasabihin ko ba kumikita ko ng bilyon? Mag-oo ba ako sa tanong ni Marcoleta? Uuuhan ko ba yung sabi niya, kumikita ka ng ganito kalaki ang kinikita ng kumpanya mo? Kung mag-yes ka doon, good luck ka sa BIR. Siyempre, walang negosyante nga amin na kumikita ka ng bilyon, tanga-tanga lang ang amin nun. Sabihin mo, kumikita ka 3 billion a day, putang ina ka, yung BIR nun, di apakalaking tax nun. Diba? Ganon yun. Tapos may walk out, tsaka sinapahiya siya, hindi siya pinansin eh. Sabi nga ni Loren Ligarda, so nag-walk out ka, kasi wala kang nakukuhang, hindi ka nakagather ng information. Tapos naiirita ka. Kaya ka nag-walk out. Diba? Tapos yung mga DDS, buti na lang may ganyang Marcoleta. Yung sosi nga niya, hindi nga niya masabi-sabing tama. Tapos yung mga negosyante, tatanungin niya. Diba? Katanda-tanda na, chismuso eh. Yung buhok nga niya, hindi nga niya masasabi-sabing totoo. Tapos yung ibang tao, paaminin niya. Ayun, hindi sinagot, nag-walk out. Diba? Galit na galit. Si Loren Ligarda. Mga kababayan, yung book nga ni Marcoleta, hindi kanya basta aamin-amin na fake ba yan o totoo. Tapos yung mga CEO, paaminin niya kung magkano kinikita. Bobo lang. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.